Good morning mga kapatid, isang pagpalang umaga. Today is Saturday, May 24, 2025. At muli sa ating daily devotion, tayo po ay tutungo naman sa aklat ng Matthew. At mula po dito sa Matthew 25, dalawang verse po tayo, 35 and 36. Ay pamagatan po natin itong faith in action, serving the invisible. Okay, sa ating panimula at sa ating pananalangin at pagbasa ng talata, tayo po ay sasamahan ng aking partner para sa ating devotion. God's morning mga kapatid. Sabi nga po sa Mateo 25, 35 to 36. Sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. 36. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ito na pinakaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon na maririnig namin muli ang iyong mga salita na iyong ibibigay sa amin na aming lalakaran ngayong araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy mo po kaming ginagabayan, sinasamahan sa aming mga ginagawa sa araw-araw, Panginoon. At sa mga may sakit na iyong pinagaling, maraming salamat po, Panginoon. At sa knowledge at wisdom na ipagkakaloob mo ngayong araw na ito, ngayong umagang ito na aming pag-aaralan ng iyong mga salita at aming iisa sa pamuhay. Maraming salamat po, Panginoon. At ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga muli. At napakaganda po ng ating talatang ito. Ito ay very popular, no? Lagi na nating nakikita sa napakadaming mensahe at sa ating pagbabasa ng Biblia. At ang sabi nga ng talatang ito ay, for I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. And sabi doon sa 36, I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me with help and ministering care, no? Sabi nga, I wish I was in prison and you come to me. It means ignoring personal danger, no? Dito sa ating tinatalakay ngayon o sa ating devotion ngayon ay nagpapakita po sa atin ng ating mundo, no? Na sabi nga sa gitna ng mabilis na pagbabago ng mundong ito o ng ating pagkilo sa mundong ito, sa ating kasalukuyang panahon na kung saan ang teknolohiya at impormasyon ay naghahari, madali nating nakakalimutan ang pangunahing prinsipyo ng buhay, no? Doon sa ating talatang binasa, ito po ay na pinamagatan natin ngayon na faith in action, serving the invisible. Ito po ay isang napapanahong paalala na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa mga material na bagay, kundi sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Kumusta ba yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos? Kumusta ba yung pakikipag-ugnayan natin sa kapwa? Paano natin sila tingnan? Paano natin sila pakisamahan? Paano natin sila pananalitaan? Sa panahon ng social media at mabilis na pag-ikot ng impormasyon, madalas nating nakikita ang mga larawan ng kahirapan at paghihirap. O sabihin natin, nakikita rin natin dyan yung mga road rage, no? Talagang patapang na ng patapang ang mga tao. Pasama na ng pasama, pero meron din naman gumagawa ng kabutihan. Ngunit, gaano kaya natin ito pinapahalagahan? Nakita lang ba natin? Napansin lang ba natin? Ano ang ating ginawa? Gaano ba natin ginagamit ang ating mga pribileyo para tulungan ang mga nangangailangan?
Nakatutulong ba ang ating ginagawa sa komunidad? Nakatutulong ba ang ating mga pagpapahayag sa bawat tao? Nagagamit ba natin ang social media na ito to encourage everyone? O parang nagiging sulsul lang tayo sa kaguluhan ng mundo? O imbis na tayo ay nagiging solusyon sa mga tao o pagkakasala ng mundong ito, tayo pa ang nagiging gatong ng mundong ito. At sa talatang ito ay isang hamon sa atin na tumingin ng lampas sa screen, lampas sa mga gadgets natin, at makita ang mga taong nasa ating paligid. Mga tao na nagugutom, nauuhaw, walang tirahan, walang damit, may sakit, o nabilanggo. Nakatulad ng binasa ng ating talata. Hindi lamang ito isang simpleng pagtuturo sa Biblia. Ito ay isang aktibong tawag o panawagan ng isang aksyon ng pagkilos natin sa mundong ito. Ito ay isang paanyaya sa atin na lumalampas sa limitasyon ng ating sariling mundo at magbigay ng tulong, hindi lamang dahil ito ay mabuti, kundi dahil ito ay isang pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Sa pag-aaral ng talatang ito na ating binasa mula sa Matthew 25 to 36, dito harapin po natin ang hamon ng paglilingkod sa invisible na Kristo, sa invisible na ating Panginoon at tagapagligtas, sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga taong ating nakakasalamuha araw-araw. Sino-sino ba yan? Sa panahon ng pagiging self-centered, mga kapatid, ang nagbibigay ng ating panahon, talento, at pagkukunang yaman ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pananampalataya. Ano ba meron ka? Minsan kasi doon tayo nakatingin sa, Lord, wala po kasi akong ganito kaya hindi ko po magawa ang mga bagay na ito. Tandaan natin, ang anumang meron tayo ngayon ay sapat para sa pangangailangan ng mundo ito. Huwag nating hangarin ang wala sa atin. Kaya nga, sa puntong ito, ating tingnan ang ilan sa mga punto, mga pointers ng talatang ito. Una po yung paglilingkod sa nangangailangan ay paglilingkod kay Kristo. Sabihin natin ulit, ang paglilingkod sa nangangailangan ay paglilingkod kay Kristo, so sa ating Panginoon. Ito po ay ang pangunahing aral ng talatang ito, ang mga gawa ng awa. Ito po yung pagpapakain sa nagugutom, pagpapainom sa nauuhaw, pagbibigay ng tirahan sa dayuhan, pananamit sa walang damit, pagdalaw sa may sakit, at pagbisita sa bilanggo. Ito po ay hindi simpleng mga gawain ng kawang gawa. Sabi nga, malimit, ito nga ay nakakalimutan na natin. Before, ang Pilipinas ay tinatawag na hospitality country. Masyado raw tayong hospitable. At mukhang ito'y unti-unti nang nawawala dahil sa paglipas ng panahon, dahil sa kasamaan ng mundo. Makikita natin, dalawang impluwensya ang nakikita natin sa ating paligid. Impluwensya ng mundo at impluwensya ng Panginoon. Kapag nawawala ang presensya ng Diyos sa ating buhay, naghahari ang kasamaan. Sa paghahari ng kasamaan, nagiging self-centered tayo. At yun ang layunin ng kaaway. Yun ang layunin ng demonyo sa buhay natin. Ang makita natin ang pagwasak sa mundong ito. Kaya nga nakikita natin ang mga politician, hindi naman lahat, pero kalimitan, they are based on the project na kumisan hindi natin tinitingnan kung ano magiging resulta. Build. Okay naman yan, pero nakakalimutan naman natin yung kalikasan
na siya rin pumoprotekta sa atin. Minsan, itong nangyayari, maganda yung bill, pero dahil sa korupsyon, dahil sa kakulangan ng mga materyales na dapat na nandun, ito rin ay madaling mawasak. Dahil sa kasakiman o pagmamahal sa salapi ng mga politiko, ng mga tao. Sabi nga, tayo rin nagiging bahagi na nun dahil kinukonsinti natin minsan ang mga bagay nito. Kaya nga sa ating paglilingkod sa ating kapwa, ito po ay isang paraan ng pagsamba natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ikalawa, ang tunay na pananampalataya ay pinapakita sa aksyon. Ang bawat mananampalataya natin Panginoong Jesucristo o tagasunod natin Panginoong Jesucristo ay nagbibigay diin sa pananampalataya na may gawa. Ang pananampalataya na hindi nagbubunga ng mga gawa ay patay. Sabi nga sa atin ng James 2 verse 26. Patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Amen. Dalawang bagay na kinakailangan natin. Ang espiritu, ang pananampalataya, at ang ating pagkilos. Sabi nga, sapat ang bawat natututunan natin sa aklat ng Biblia na nagtutulak sa atin na gawin ang tama sa anumang propesyon, anumang gawain na itinalaga sa atin ng Panginoon sa bawat araw sa ating buhay. Subalit kung hindi natin ito minsan gagawin natin ng pagkilos, pagsunod na ayon sa salita ng Panginoon, ito ay tila parang patay. Kaya marami ang mga pagkilos sa buhay natin na tila patay, tila walang kasiyahan, tila wala yung fulfillment. Minsan, at the end of the day, nandun yung guilt. Marami po ako nakakausap ng mga contractor din, mga engineers, architect, na nasa field ng construction, na tila ba, natatapos sila ang project, but they have guilt on their heart. Dahil sa kalakaran ng mundong ito. Dahil sa kalakaran ng mga tao na patuloy na nananamantala sa kaman ng bayan. At patuloy na nagpapahirap, nagpapagutom. Sa mundong ito. Hindi sapat ang pag-amin natin na tayo ay Kristiyano. Kailangan din po ito ay may pakita sa pamamagitan ng ating pagkilos. Ikatlo, pag-ibig sa kapwa. Ito po ay utos ng Diyos. Kung ang talagang paglilingkod ay may pag-ibig sa kapwa at ito po ay pagsunod natin sa ating Panginoon Diyos. Kung ang paglilingkod, ang tunay na paglilingkod ay tama, ito po ay sapat sa bawat tao. Hindi magkukulang. Subalit dahil sa kasagaman ng mundong ito, ito ay patuloy na nagbibigay ng isang tila animoy tinik sa laman. Tinik sa mga tao. Ang pag-ibig sa kapwa ay isa sa dalawang pinakadakilang utos ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga ng ating Panginoon Jesucristo sa Matthew 22:37 hanggang 40. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. 38. Ito ang pinakamahalagang utos. 39. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. 40. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Amen.
Ang talata ng Matthew 25 ay isang praktikal na aplikasyon ng utos na ito. Ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa kapwa. Love your God and love people. Love God and love people. Ang pagmamahal ay hindi lamang salita. Dapat itong maipakita sa pamamagitan ng konkretong aksyon, lalo na sa mga nangangailangan. Sa ating buhay, sapat kung anong nasa paligid natin, nabigyan natin ng pagmamahal at kaluguran na sige ang ating Diyos ang ating pinaglilingkuran. Maging ito man ay ang ating kalusugan, maging ito man ay ang ating pamilya, maging ito man ay ang ating mga kamag-anak, maging ito man ay ang ating mga kapitbahay, mga kasama sa trabaho, mga bagong nakikilala sa ating buhay. Gawin natin ang pinagagawa ng Diyos. Ang paglilingkod ay isang pisikal na pagpapakita ng pag-ibig. Ika-4, ang paghahanda para sa huling paghatol. Noong mga nagdaang araw, pinag-usapan natin ang eschatology o yung huling araw, the end times. At ito po ay isang pagpapatungkol din sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. At sa kontekstong ito ng Matthew 25, ito po ay, sabi nga, ang paghatol ni Kristo. Ang talatang ito ay isang babala at hamon na maging handa sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po yung napag-aralan na rin natin nung nagdaang devotion natin. Ang paghahari ng ating Panginoon sa Kristo. At ang mga gawa ng awa ay hindi lamang mga gawain ng kawang gawa, kundi may epekto ito sa ating eternal kapalaran. Ang paglilingkod sa kapwa ay paraan ng pagtatayo ng ating gantimpala sa langit na dapat nating patuloy na gawin habang tayo ay nabubuhay. Kasi nga, we have a gift of life. Ano nga ba ang gift of life sa ating buhay? Ano nga ba ang meron ka? Ano nga ba ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon Diyos? Meron kang paa, meron kang kamay, meron kang bibig, meron kang paningin, meron kang pandinig. Nagagamit mo ba yan sa Panginoon? Meron kang material na mga bagay, halimbawa, pagkain, pera, whatsoever. Paano mo ito ginoglorify sa Panginoon? Lahat yan is a gift from God. Pero malimit ang ating hinahanap kung ano yung wala. Wala po kasi ako nito eh. Lord, hindi mo na ako makapaglingkod kasi wala ako nito. Minsan sa buhay natin, mas nakatuon tayo sa wala kaysa sa kung ano ang meron tayo. Kaya hindi natin nakikita. Sometimes, God is invisible to us because hindi tayo nagiging grateful sa kung ano ang meron tayo. Ika-5, ang kahalagahan ng pagkakawang gawa. Bakit ba mahalaga ito? Ikli lang. Ang pagtulong sa kapwa ay isang mahalagang aspeto natin bilang isang mga Kristiyano. Ito ay pagsunod natin sa utos ng ating Panginoon Jesucristo na mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal sa ating sarili. Ang pagpapahalaga sa buhay ng kapwa ay isang pagpapahalaga sa buhay mismo ng likha ng Diyos. Imaginein mo, yung isa sa mga naiinis ka kuminsan dahil pasaway, makulit, makita mong maging pastor. Makita mong naglilingkod sa Panginoon Diyos. Diba ang sarap ng pakiramdam? Kung dati minsan alam mo ang buhay niya na pasaway, pasakit ng ulo, at nabago ng Panginoon Diyos. Diba minsan namamangha ka, anong nangyari sa iyo? Pero dahil alam natin na binago siya ng Panginoon at sa kanyang mga testimony, nakikita natin ang pagbabago ng Diyos. Nalulugod tayo, hindi ba? Mga kapatid, sa ating pagtatapos sa ating devotion na ito, ang talatang ito mula sa Matthew 25, 35 hanggang 36, o ang faith in action, serving the invisible, ay hindi lamang isang kwento o isang aral, kundi isang buhay na hamon sa bawat
tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay isang malinaw na pagpapahayag na ang ating pananampalataya ay hindi dapat manatili lamang sa loob ng ating mga puso at isipan. Kailangan itong maging buhay at aktibo sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga taong nasa paligid natin. Ang paglilingkod sa mga nangangailangan ay hindi isang optional na aktibidad. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating pagiging tagasunod ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang pagiging tagasunod na atin o pagsabihin na natin, pagiging born again natin ay nagpapahiwatig ng isang radikal na pagbabago ng buhay. Kaya nga tayo na born again dahil nabago ang buhay natin. Isang buhay na nakatuon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay ang pagmamahal sa paglilingkod sa kapwa. Ang mensahe na ito mula po sa talatang ito ay nagtatapos sa isang pag-asa at isang babala. Ang pag-asa ay ang tiyak na pagtanggap ng Diyos sa mga taong naglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. At ang babala naman ay ang posibilidad ng pagtanggi sa mga taong nagkulang sa pagpapakita ng pag-ibig at awa. Ito ay isang malinaw na panawagan at tawag sa atin na mamuhay ng isang buhay na puno ng pagmamahal, pakikiramay at paglilingkod sa mga nangangailangan. Isang buhay na nagpapakita ng tunay na kahulugan ng pagiging isang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pagtulong sa kapwa ay isang pagpapahalaga sa buhay na likha ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at sa puntong ito, nais ko namang ibigay ang oras, ang ilang bahagi ng oras na nalalabi sa aking partner para sa kanyang reflection. God's morning, mga kapatid. Sabi nga po sa ating mga napag-aralan, praise God po muna sa ating Panginoon, sa ating mga napag-aralan, ating mga nakinig ngayong umagang ito. Pagkat dapat po tayong tumulong sa ating kapwa nang wala tayong hinihinging kapalit. Sapagkat ang Panginoon ang magre-reward, ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kapalit kung ano man yung gagawin natin sa ating kapwa na mabuti. Sapagkat sabi nga po, kung ano yung ginawa ng iyong kaliwa ay huwag mong sabihin sa iyong kanan. Sapagkat kapag sinabi mo na sa kapwa mo ang iyong mga ginawa, kagaya ng mga iba na tutulong pero bibidyohan para masabing siya ay tumulong, nakuha na nila ang reward nila dito sa langit, dito sa lupa. Sasabihin ng mga tao, ang bait naman ng taong yan kasi tumutulong siya, ganyan. Nakuha na niya, wala na siyang reward sa langit ngayon. Pero kung ikaw ay tutulong nang walang nakakakita sa iyo, ang Panginoon na magbibigay ng reward sa iyo. Huwag mo isipin na kailangan ay mapapurihan ka kasi tumulong ka. Ang isipin natin ay kung paano natin malulugod ang ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay nakikita kung ano yung ating mga ginagawa. Kung tayo man ay tumulong sa iba, tahimik lang tayo sapagkat ang Panginoon na andyan lang nakatingin siya. Alam niya ang bawat kilos ng bawat isa sa atin. Kaya doon natin ipunin ang ating reward sa langit, hindi dito sa lupa. At hindi rin tayo dapat mamili ng ating mga tutulungan. Hindi porke ikaw ay may mapapakinabangan sa taong yun lang ang tutulungan mo. Mas higit nating tulungan yung mga nangangailangan. Sapagkat kung ano yung meron sa atin, yun ay prinobide ng ating Panginoon. Kung isi-share natin yun sa iba, ay malulugod din ang Panginoon. At sabi rin po kanina na napag-aralan natin, gamitin natin yung resources kung anong meron tayo. Hindi yung kung ano yung wala sa atin.
Sapagkat kung ano yung meron tayo, yun yung pinagkaloob ng ating Panginoon. Huwag tayong tumingin sa kung anong pagpapala meron ng iba. Sapagkat hindi tayo mapupuno, hindi tayo makukontento kung tayo ay palaging nakatingin sa iba. Kung ano yung meron ka, kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon, pasalamatan natin at iyon ang ibahagi natin sa iba. Sapagkat iyon ay kalulugdan ng ating Panginoon kung ano man yung ating gagawin. So yun po, maraming salamat po sa ating lahat. Tayo po ay mag-iingat at patuloy po tayo magbabad sa presensya ng ating Panginoon. Salamat po. Amen. Praise God. Nice ko naman puntahan ating mga partners online. At tayo ay sinamahan. Siyempre, pinangunahan tayo ni Ate Carmelyn Tanyo. Yan, din sa United States of Conception. Yan. Tayo ay sinundan ni Ate Cindy mula sa Pampanga. Siyempre, sinamahan din tayo ni Ate Diday, ni Ate Lilibet Chua, no? Sa Cotabato City, yan, aking pinsan. Yan, at sinamahan din tayo ng Kuya Chris sa Artillaga. See you later yan sa ating church sa Bulacan Chao. At yan, Sir Robert Kish, Evangelista. Inaanak ko to, nasa Qatar to, no? Yan, isang mapagpalang anong araw ba? Anong oras na ba dyan? Gabi pa. Yan, no? Masa Alker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No? Yan. Si Ate Nela Nunoso, kasama rin natin dito sa San Pablo City. At ganun din, siyempre kasama natin si Nay Edna ng Liliw, Laguna. Yan. Si Ate Nela, kasama yan, pagpalang umaga. Yan, kasama rin natin siyempre si Ate Marta Artillaga. At sinamahan din po tayo siyempre ni Nay Winnie Patuan, no? Ng Villa Escudero. Ayan. At siyempre ang ating Ate Aleli silang. Ate Aleli, miss ka na namin. Kumusta na rin po si Nanay Consuelo? Yan, miss ka na namin dyan sa Bulacan. So, ayan. Si Kuya George Pios ng Bacolod. Yan, kasama rin natin. Yan, God's morning. Yan, si Tita Vicky Tejido ng Pagsanghan Laguna. At ng mga samahan ng mga mananahin ng pagsanghan sa mapagpalang umaga po sa atin dyan, mga kapatid, no? Kila Dave at ang iba pang mga mananahin kasama natin. Yan. At kasama rin natin, syempre, si Brother Ian. See you later, bro. Yan sa ating devotion at sa ating practice para mamayang hapon. Yan sa Bulacan Chao. Yan, kita-kita po tayo mga kapatid mamaya. At syempre kasama rin natin si Brother OG. Yan, matagal kong nakasama po yan sa Qatar. Ang aking kapatid, aking utol na si Utol OG. Yan, kasama rin po natin. Okay, I think that's all. Praise the Lord mga kapatid. Purihin ating Panginoon Diyos. At dahil dyan, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O Ama namin Diyos na makapangyarihan, salamat po Panginoon sa araw na ito. At katulad ng aming aral, aming napakinggan, O Lord, mula po dito sa Matthew 25, verse 35 and hanggang 36. Lord, salamat sa araw na ito na pinagkalooban mo kami ng pangunawa according dito sa faith in action, serving the invisible. Tunay Panginoon na napakabuti mo na bagamat hindi ka namin nakikita, Lord, subalit ang presensya mo ay buong buo sa aming buhay. Salamat Panginoon sa pagpaparanas mo ng iyong presensya sa bawat isa. At patuloy na idinadalangin namin, Panginoon, ang patuloy mong pangungusap at ang patuloy mong pangingibabaw sa aming plano, sa aming
purpose at patuloy po, Panginoon, masunod namin ito ng ayon sa iyong kalooban. Sa lahat ng ito, Panginoon, we surrender, we worship you, O God, O Lord, upang ikaw, Panginoon, ang masunod sa aming buhay. At patuloy namin idinadalangin sa aming mga kapatid na mayroong karamdaman. Kami po ay naniniwala na ikaw ang Diyos ng katuparan, ikaw ang Diyos ng kagalingan, at lahat ng ito, Panginoon, ay hindi lingid sa iyo, Panginoon. At sabi nga, Panginoon, sa oras na nilalayon mo ng pagalingin ng mga taong ito, in the blink of an eye, kaya mong gawin ito. Naniniwala at nagtitiwala po kami sa lahat ng ito. Patuloy po na dinadalangin namin ang mga may karamdaman sa mga tao na nakikinig at sa oras na ito ay may karamdaman, Panginoon. Kami po ay naniniwala at nananampalataya. Especially, Lord, sa aking anak na si Casey, na hanggang ngayon po ay pinaglalabanan ang sakit ng ulo, ubo, at ang sakit ng lalamunan. Patuloy na idinadalangin namin na sa iyong kapangyarihan, Lord, at sa lahat ng anumang karamdaman na narito ngayon, Lord, naniniwala kami. Ikaw ang aming kagalingan. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang bawat paglalakbay for your divine protection sa bawat isa sa amin, Lord. At ganoon din, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Truly, O God, Lord, turuan mo kami to manage our time, Lord, at magamit din ito na katulad ng aming napag-aralan ngayong umaga ito. Patuloy, Panginoon, naniniwala kami na sa iyong pagmamahal, sa iyong presensya, ang anumang pangangailangan namin, maging ito man ay spiritual, maging ito man ay financial, emosyonal, Panginoon, lahat ng ito ay kaya mong punan. Kami po ay narito. Nais po namin isuko ito sa iyo, Panginoon. Maghari ka sa aming buhay. And this our pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is died. Christ is dead. Christ is risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.